Muling nakatanggap ng makapangyarihang mensahe ang Rusya. Ngayon ay binalot ng pagsabog na yumanig sa buong St. Petersburg. Ang maingat na inihandang pagsabog na ito ay tinarget ang puso ng lohistika ng Rusya at tuluyang naparalisa ang mga galaw. Dahilan para maantala ang mga supply militar ni Putin at maiwanang nakatigil ang kanyang mga sundalo. Isa na namang paninira sa matagal at magulong digmaan. Pero mas malinaw na ngayon ang pattern. Sa pag-atake malapit sa St. Petersburg, ipinapakita sa mga Ruso na wala nang ligtas na lugar. Ibig kong sabihin, isipin mo na lang kung kayang pahinain ang bayan ni Putin, kahit saan posible rin. Alamin natin kung ano ang nangyari, sino ang may gawa, at bakit napasimangot si Putin na parang galit na binatilyo. Para maintindihan ang panik ng Moscow, huwag lang sa pagsabog tumingin, kundi sa riles ng tren. Dito kasi dinadaan ng Russia ang digmaan. Heto ang totoo, ang sistema ng rails ng tren ng Russia ay hindi lang paraan para maglipat ng tao at kargamento. Ito ang gulugod ng bansang ito. Lahat mula sa pagkain, gasolina, sundalo, at mga tangke, umaasa dito. Kapag iniisip mo kung gaano kalaki ang Russia, na may nagyaylong taglamig at walang katapusang magagaspang na lupain, hindi kakayanin ng mga kalsada lang ang trabaho. Ang riles ang nag-uugnay sa lahat, parang ugat na nagdadala ng dugo sa dambuhalang katawan. Kapag nabarahan o naputol ang ugat, humihina ang sistema. Hindi na ito bago. Mahigit isang siglo nang umaasa ang mga leader ng Rusya sa tren para mapanatili ang koneksyon at kontrol sa bansa. Ginamit ng mga Tsar at Soviet ang mga ito para maglipat ng sundalo at supply sa buong imperyo, lalo na sa digmaan at krisis. Hanggang ngayon, ang riles mula St. Petersburg hanggang Vladivostok ay parehong politikal at praktikal. May mahigit 100 at 5,000 kilometro ng aktibong riles ang Rusya. Kaya ito ang ikatlong pinakamalaking rail network sa mundo. Hindi lang ito bakal at graba, simbolo rin ito ng kapangyarihan at pagkakaisa. Sa Rusya, ang pagkontrol sa riles ay nangangahulugang pagkontrol sa lupain. Mas lalong luminaw ang matinding pagdepende matapos sakupin ang Ukraine. Gaya ng mga Soviet, umaasa pa rin ang makabagong hukbong Ruso sa riles. 70% ng mabibigat nilang kagamitan tulad ng tangke, misil, bala ng artilyerya at gasolina ay dito dinadala. Ang Western Military District, kasama ang St. Petersburg, ay halos umaasa sa sistemang iyon. Libu-libong toneladang supply kada linggo ang ipinapadala ng linya ng Peskov-St. Petersburg na konektado sa Kaliningrad at Hilagang Frente. Kapag huminto ang linyang iyon, hihinto ang buong sektor ng digmaan. Kaya mahalaga ang sumunod na nangyari. May isang taong sumabog ng butas sa mismong linya ng buhay. Noong Oktubre 21, may pagsabog sa linya ng tren sa pagitan ng Pskov at St. Petersburg. Inatake para pahinain ang linya ng tren at naging matagumpay ito. Sabi ng mga saksi, lumiwanag ang gabi dahil sa apoy at usok ng madiskaril ang kargang tren at nagkalat ang debris sa riles. Subukan, tulad ng mga Ruso, na itago ang impormasyon. Lumabas din kalaunan ang mga detalye. Ipinakita nila kung gaano kalaki ang gulong. Ipinakita sa mga larawang lumabas sa Telegram ang punit na bakal, sunog na riles, at mga security officer na may flashlight sa guho. Hindi pwedeng baliwalain ang lokasyon ng pagsabog. Malapit sa Estonia ang estratehikong koridor kaya mahalaga ang insidenteng ito na nangyari malapit sa miyembro ng NATO. At sa playbook ng Moscow, mahalaga ang ganitong uri ng simbolismo. Ang Peskov Corridor ay parang lifeline ng Western Military District na siyang namamahala sa operasyon ng Russia malapit sa Baltic States at Hilagang Ukraine. Sa madaling salita, ang linyang ito ay hindi nagdadala ng mga turista o grocery, kundi nagdadala ng bala, gasolina, at mga kargamentong militar. Ang mga susi na nagpapatuloy sa makina ng digmaan ng Russia. Ang pagsabog ay nagpatigil sa lahat ng nasa linya. Itinigil ang padalang militar at inilipat o sinuspinde ang mga tren ng sibilyan. Nagmadali ang logistics team ng Russia, ayusin ang riles at ibalik ang serbisyo. Pero mabagal pa rin ang trapiko kumpara dati. Mahirap sukatin ang pinsala ng pagsabog sa ganitong kalawak na digmaan. Sa logistics, mahalaga ang bawat pagkaantala. Ang ilang araw ng pagkaantala dito ay maaaring magdulot ng kakulangan doon at ang kakulangan sa harapan ay maaaring magdulot ng pagkawala ng buhay. Dahil kapos sa supply ang hukbong sandatahan ng Rusya, malaking dagok ang anumang pagkaantala. Hindi lang sa oras at pagkaantala ang epekto ng mga pag-atake, pinapahirapan din nito ang bulsa ng Rusya. Ang mga release ay hindi lang nagdadala ng mga tangke at bala, sila rin ang nagdadala ng butil, uling at langis.
Iyan ang nagpapatuloy sa operasyon ng mga pabrika at nagpapakain sa mga lungsod. Pinapahina ng mga parusa ang ekonomiya ng Rusya. At bawat delay ng kargamento ay nagpapalala pa. Ang 3 araw na pagkaantala ay maaring magresulta sa milyong pisong lugi sa kalakalan o pagbagal ng operasyon ng mga pabrika na nagpapahirap sa mga manggagawang pinangakuan ng katatagan. Kapag tumaas ang presyo ng tinapay dahil hindi dumating sa oras ang tren, nagrereklamo ang mga tao. Kapag nagrereklamo sila, nababasag ang kwento ng Kremlin tungkol sa nagkakaisang Rusya. Kaya makikita mo, hindi lang mga sundalo ang nahihirapan, kundi bawat Ruso na nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Nang lumabas ang balita, tinawag lang itong insidente ng mga state outlet ng Rusya. Nangako rin ang lokal na gobernador na ibabalik agad ang kaayusan. Pero ang mga tao online, hindi sila naniwala. Ilang oras lang ang lumipas. May mga lumabas ng video na nagpapakita ng makakapal na usok na umaakyat sa itaas ng mga puno at mga emergency worker na nag-aalis ng baluktot na bahagi ng riles mula sa lupa. Mas mabilis kumalat ang mga larawan kaysa sa reaksyon ng mga tagasala. Kaya't agad nagbago ang usapan mula sa nangyari patungo sa tanong na paano ito nangyari. Para sa Moscow, mabigat ang tanong na, yan! Ang St. Petersburg ang ikalawang pinakamalaking lungsod ng Russia at bintana nito sa Europa. Kung naatake ng saboteur ang riles ng militar, ano ang ibig sabihin nito sa kontrol ng estado sa teritoryo nito? Kapag tinignan mong mabuti, makikita mong matagal ng tahimik na inaatake ang mga riles ng Russia. Mula nang magsimula ang pananakop sa Ukraine, isa ito sa mga tahimik ngunit mabisang larangan ng digmaan. At habang mas tinitingnan mo ang pattern, mas nagiging malinaw ito. Hindi ito basta-basta sunod-sunod na aksidente lang. Isa itong kampanya. Mabagal at sinadya. Unti-unting pinapahina ang mismong bagay na pinaka-inaasa ng Russia. Ang kakayahan nitong kumilos. Tahimik itong nagsimula. Halos hindi napapansin. May aberya dito. May short circuit doon. Pagkatapos sumabog ang buong bahagi ng riles. Sa huling bahagi ng 2023, naging madalas ito kaya tumigil na ang mga awtoridad ng Russia sa pag-uulat ng karamihan nito. Tinawag na lang nila itong technical na aberya na naging koda na para sa sabotahe. Patuloy lumalabas ang katotohanan dahil may ebidensya ang mga pagsabog at ipinopost ito online ng mga mamamayang Ruso. Isang mahalagang babala ay dumating noong Setyembre 2023. Isang tren ng kargamento sa Belgorod ay nadiskaril matapos lagyan ng pampasabog ang Staryosko-Valyuky Line. 11 bagon at isang lokomotibo ang nadiskaril. Tinawag ng mga opisyal ng Russia itong technical na aberya. Pero ayon sa espesyal na puwersa ng Ukraine, sinadya itong atake. Hindi sinasadya ang tiempo. Nangyari ito habang nagpo-posisyon muli ang mga unit ng Russia malapit sa hangganan. Kaya nagkaroon ng pagkaantala ng ilang araw sa buong supply chain. Pagkalipas ng ilang linggo, isa pang tren sa Ryazan ang nadisgrasya. Nagdulot ng sunog at kaguluhan sa mga pulis. Sinabi ng opisyal na kwento na aksidente lang ang sanhi pero nagduda dahil sa lokasyon. Ang Ryazan ay nasa Russia, malapit sa mga pangunahing sentrong militar at malayo sa harapan. Hindi na kailangan ng paliwanag mula sa kanluraning analista. Ito ay sabotahe, malinaw at simple. Mula roon, patuloy na lumipat ang mga pag-atake papuntang hilagang kanluran. Noong kalagitnaan ng 2024 naging paboritong target ang koridor mula Peskov hanggang St. Petersburg. Madalas tamaan ang mga tren ng kargamento na may gasolina, bala, at ekstrang piyesa sa parehong paraan. Maliit na pampasabog ang nilalagay sa ilalim ng reels, pinapaputok mula malayo, at target ang kargamentong militar. Minaliit ng medyang Ruso ang pinsala, ngunit natukoy ng open source investigador at kanluraning outlet ang pattern pabalik sa mga grupong partisano at operatiba ng Ukranya. Hindi lang ito gawa ng ilang saboteur, kundi isang kampanya. Sa tuwing nagtayo ang Rusya ng bagong ruta ng supply, laging may nakaabang para sirain ito. Hindi man malalakas ang atake, pero epektibo pa rin. Hindi kailangang sirain ang tren. Sapat ng matagal itong maantala para magkaproblema. Patuloy pa rin ang mga aberya. Ang digmaan sa riles ay lumipat mula sa mga gilid ng mapa papunta sa puso ng sistema ng lohistika ng Rusya. At nahihirapan ang Kremlin na makasabay. Noong kalagitnaan ng 2024 kumalat online ang pangalan itigil ang mga bagong tren. Hindi ito formal na grupo na may leader o opisina. Isa itong kilusan, maluwag na network ng mga Ruso na laban sa digmaan at lumalaban mula sa loob. Hindi sila gumagamit ng baril o drone. Wrench, kawad, at pampasabog lang ang dala sa backpack. Hindi sundalo ang target kundi ang riles na ginagamit nila. Sa pamamagitan ng pagsira ng mga signaling system o pagputol ng kahit isang joint bar, maaari nilang maibalikwas ang buong tren
at maputol ang supply ng mga kalakal sa loob ng ilang araw. Ito ay paglaban na tipid sa gastos at ito ay epektibo. Ngayon, hinaharap ni Putin hindi lang mga Ukrainian kundi pati sariling mamamayan. Parang napapaligiran na siya, di ba? Hindi lang ito gawa ng ilang galit na mamamayan. Isang mulat na kolektibo ng makabayan na itinuturing na walang saysay at di kailangan ang pananakop. Sa Belarus, nasubukan na ang parehong estratehiya ilang buwan na ang nakalipas. Noong 2022 nang ginamit ng tropang Ruso ang riles ng tren sa Belarus para atakihin ang Ukraine. Tahimik na sinira ng mga lokal na manggagawa at aktivista ang kanilang linya. Pinuputol nila ang komunikasyon, ginugulo ang sensor, at hinaharangan ang tren na may kagamitang militar ng Russia. May mga inaresto, may mga nawala, ngunit kumalat ang ideya. Pagdating sa Russia, nagkaroon ito ng sariling buhay. Dahil dito, simboliko ang pagsabog sa St. Petersburg at bahagi ng mas malawak na paglaban. Ang nagsimula sa riles ng Belarus ay umabot na sa industrial na puso ng Russia. Noon, sinisisi ng Moscow ang mga kapitbahay sa sabotahe, pero ngayon ay nangyayari na ito sa loob ng sariling teritoryo, malapit pa sa Kremlin. Nag-iba na rin ang mga atake. Hindi lang riles ang sinisira, pati linya ng komunikasyon ng tren, tinatarget na rin. Tinatarget ng iba ang power substation o depot na nagpapalala ng kaguluhan. Lalo pang nahihirapan ang Moscow dahil patuloy umaangkop ang mga saboteur. Pagkatapos ng bawat serye ng pag-aresto o paghihigpit, bumabalik ang mga operasyon na mas matalino at mas mabilis. Maaari mong ipadala ang mga puwersa ng seguridad laban sa kanila, pero hindi mo kayang bantayan ang bawat kilometro ng riles sa isang bansang sumasaklaw sa 11 time zones. Ang pagtama sa simbolikong target sa malalayong lugar ay nagpapadala ng mensahe. Ayon sa Kremlin, kung kaya naming makalapit sa sentro ninyo, wala na talagang ligtas na lugar. Pansinin mong dumadalas ang mga pag-atake ngayon taon, bahagi ito ng mas malaking bagay. Nagsimula ito sa Strogonovo-Mishinskaya, sa rehiyon ng Leningrad. Parehong koridor na nagsusuplay sa Peskov ST. Noong Setyembre 14 sa linya ng Petersburg, 2 freight train ang nadiskaril na magkasunod sa loob ng ilang oras. Sa Gachina District, may malakas na kalabog na narinig ng mga lokal, tapos natahimik. Pagdating ng emergency crew, nakita nilang nakataob ang lokomotibo. Sinisi ng mga opisyal ang teknikal na problema. Pero ibang kwento ang ipinakita ng mga larawan. Ang mga riles ay baluktot, sunog, at nakayuko sa paraang halatang may nangyaring sabotahe. Lumipas ang ilang oras. 2:30 ng madaling araw. May isa pang tren na nadisgrasya sa parehong linya. May dalang fuel tanker ang tren na ayon sa Russia ay walang laman. Pero ayon sa Ukrainian sources, puno ito ng diesel para sa frontline. Nagdulot ang pagsabog ng sunod-sunod na sunog sa riles habang minadali ng Russian Railways ang pag-aayos. Inilihis nila ang mga tren, pinasakay ang mga pasahero sa mga bus, at nagpadala ng mga repair crew na nagtrabaho sa ilalim ng floodlights. Kahit ganoon, nangyari na ang pinsala at tumagal ang pagkaantala. Biglang nawala ang mobile internet sa lugar. Karaniwang ginagawa ng Kremlin para pigilan ang pagkalat ng video. Bago pa ito mangyari, may mga video online na nagpapakita ng kahel na apoy at itim na usok sa malamig na gabi. Hindi aksidente ang dalawang pagkaligaw ng tren na iyon. Inangkin ng intelihensya ng Ukranya na isinagawa ito ng kanilang Special Operations Forces kasama ang mga lokal na kaalyado at itinapat ang mga pag-atake upang maputol ang supply ng gasolina. Eksaktong naghahanda ang Russia sa opensiba sa Ukranya nang mangyari ang pag-atake na may matinding epekto. Napilitan ang logistics team ng Russia na ilihis ang supply sa mapuputik na liku-likong daan pagsapit ng tanghali. Tumaas ang konsumo ng diesel ng mga fuel truck, bumagal ang produksyon sa mga pabrika sa St. Petersburg, at napaaga ang pag-uwi ng mga manggagawa at nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan na ang mga technical na aberya sa mga linyang ito ay nagmumukhang sinadya. Pagkatapos ay dumating ang ika-7 ng Oktubre, muling tinamaan ang parehong bahagi ng rails. Ngayon ay sa liwanag ng araw. Pinasabog mula sa riles ang isang tren ng kargamentong may kagamitang militar, bala, pyesa, at posibleng bahagi ng drone gamit ang eksaktong inilagay na pampasabog. Matindi ang aksyon ng FSB. Isinara nila ang lugar at inaresto ang mga tauhan ng riles para imbestigahan. Pero nagawa na ang pinsala. Wala nang silbi ang mga supply sa harapan. Kinakalawang nasa ulan ng taglagas. Napilitan ang mga komandante na gumamit ng mga convoy ng truck, dahan-dahang dumadaan sa mga lubak at luma ng mga kalsada, nasasayang ang oras at gasolina na hindi nila kayang mawala. Ang nangyari noong Oktubre ang naging sukdulan at nagtapos sa isang malupit na buwang nagpakita ng malinaw na pattern.
May isang tao na paulit-ulit tinatarget ang mahinang bahagi, hinahamon ang Russia na ayusin ito. Bawat pagsabog ay palapit ng palapit sa pintuan ng St. Petersburg na nagpapakita na ang mga umaatake ay hindi lang sumusubok ng depensa, kundi unti-unti na rin nilang pinapahina ito. Nang sumabog muli noong Oktubre 21 sa Pskov Corridor, hindi na ito nakakagulat. Ito ang hindi maiiwasang resulta ng sistemang sobrang nipis para maprotektahan ang sarili. Ngayon, may balitang mas marami pang gamit ang saboteur bukod sa wrench at pampasabog. Sabi ng ilang mapagkakatiwalaang source, hindi lang daw dinamita sa ilalim ng riles ang sanhi ng pagsabog. Posibleng may digital na paraan din na sangkot. Hindi lang bakal at gululong ang inaasahan ng mga riles ng tren sa Rusya. May mga sensor, signal, at digital control na nagkokontrol sa galaw ng tren. Kapag naistorbo, pwedeng tumigil ang tren kahit walang warning. Pwedeng guluhin ng tusong hacker ang signal system, dayain ang sensor na mag-isip na may harang sa riles o patayin ang power substation mula malayo. Hindi lang ito haka-haka. Noong Agosto 6 ngayong taon, nahack ang St. Petersburg-Moscow Railway. Tinarget ang dispatch systems, ticketing, at network infrastructure. Iniulat ng Center for Strategic Communications ng Ukraine na nagdulot ang ataking ito ng hanggang 10 milyon na pinsala. Grabe yon! At gayunpaman, ito ay patunay ng tagumpay ng bagong anyo ng digmaan na ito. Kung may digital na tulong ang pagsabog sa St. Petersburg, mas matalino pala ang mga umaatake kaysa inaakala ng lahat. Ito ang hybrid warfare. Pisikal at digital. Puro problema. Matagal nang pinapatalas ng Ukraine ang mga taktikang ito, pinaghalo ang pisikal na sabotahe at cyber attacks para laging naguguluhan ang Russia. Ibig kong sabihin, isipin mo, i-hack ang control system ng rails at magtanim ng bomba para mas malakas ang epekto. Parang dalawang target tinamaan ng madali. Nakakatakot kasi parang bukas lang ang rail network ng Russia sa ganitong atake. Malaki ito, kalat-kalat, at hindi gamit ang pinaka-advanced na cybersecurity. Maaring mahina ang bawat milyang riles. Luma at patibong ang mga riles ng Rusya gamit pa ang lumang teknolohiya. Ang DOSNY-SISEN, ang glossless-dependent na signal system sa mga linya ng Pskov, ay gumagamit ng mga relay mula pa noong dekada 90 na madaling maapektuhan ng murang jammer na nagkakahalaga lang ng $50 sa dark web. Dahil dito, madali at mura itong gambalain. Mabagal ang Moscow sa pag-angkop. Nagiging problema ito kapag kaya kang atakihin ng kalaban gamit ang laptop mula sa malayo. Lalo na kung sabay ang bomba at cyber attack, mas malaki ang problema ng Rusya. Hindi lang riles, kundi pati digital backbone na hindi pa nito kayang ayusin ngayon. At ang problema ay hindi lang limitado sa bahaging ito. Hindi lang dito. Tahimik na nagtatrabaho ang mga partisan sa riles habang tinatarget ng Kyiv teams ang mas malalaking target gaya ng tulay, refinery at power grid. Sa madaling salita, ito ang mga lifeline na nagpapatakbo sa makinarya ng digmaan ng Russia. Isipin mo na lang ito bilang isang infrastructure revenge tour. Maingat na pinaplano ang bawat atake. Diretsong tinatarget ang pera at kargamento na nagpapalakas sa pananakop ni Putin. Pag pinasabog mo ang tulay, hindi lang trapiko ang natitigil, pati buong harapan napuputol. Pag tinamaan ang oil depot, sa mababaw na imbakan na lang kumukuha ng gasolina ang mga tangke. Matalino ito, mura, at pinipilit nitong mabuhay ang mga inhinyero ng Moscow sa palaging takot. Pinakamagandang halimbawa nito, ang 12 milyang tulay ng Kerch na ipinagawa ni Putin sa Kipot papuntang Crimea bilang tila personal niyang monumento. Itinayo noong 2000 at 18 matapos sakupin ng Russia ang peninsula. Naging lifeline ito ng bansa sa timog. Dinadaluyan ng tropa, tangke, at bala papuntang Kherson at iba pa. Simula't simula pa lang, nakatutok na rito ang Ukraine. Pero nitong mga huli, mula sa pagiging target ng pagkakataon, naging palaging laman na ito ng mga balita. Nagsimula ito sa pambobomba ng truck noong Oktubre 2000 at 22 na. Nagpaliko sa kalsada at nagbagsak ng bahagi ng tulay sa dagat. Huminto ang trapiko ng ilang buwan. Noong Hulyo 2000 at 23, sinalakay ng maraming drone ang mga haligi kaya kinailangang agad ayusin. Ang pinakamalaking dagok ay naganap noong Hunyo 3, 2000 at 25 nang sumabog ang mga underwater drone na may trininitrotoluene sa ilalim ng mga suporta. Inako agad ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ang responsibilidad at naglabas ng video ng pagsabog alas 4:44 ng umaga.
Sumisirit ang apoy mula sa tubig na parang masamang palatandaan. Ang tama na iyon ay nagbawas ng 40% sa supply ng Crimea ng ilang linggo. Nagpaiwan ng convoy ng gasolina at nagkulang ng supply ang mga unit sa unahan. Nag-invest si Putin ng bilyon-bilyon sa mga harang at lambat kontra drone. Pero nakakalusot pa rin ang mga diver ng Ukraine. Ito ang pag-ataking di lang sumisira ng bakal, kundi nilalait pa ang simbolo ng kapangyarihan niya. Bahagi lang ang tulay ng Kercha ng mas malaking larawan. Buong taon, nagliliparan ang mga drone ng Ukraine sa energy map ng Russia. Sinusunog ang mga refinery at depo na pinagmumulan ng pondo sa digmaan. Lalong lumakas ang kampanya noong unang 2000 at 24 nang huminto ang produksyon ng Ryazan refinery ng Rosneft dahil sa mga pag-atake. Kaya tumaas ang presyo ng gasolina. Ngayong taon, sumabog ang bilis ng mga pangyayari. Walang biro, noong Marso, tinamaan ng drone ang depot sa Krasnodar na nagbawas ng 4% ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia sa isang quarter. Pagkatapos, noong ika-11 ng Oktubre ang napakalaking Odenberg Gas Complex na responsable sa paghawak ng 45 bilyong cubic meters kada taon mula sa mga field ng Kazakhstan ay tinamaan ng matindi. Itinigil ang pag-export at napilitan silang gumamit ng magastos na alternatibong ruta. Pero ang nagpapabisa talaga sa lahat ng ito ay hindi dahil sa random lang ito, kundi dahil ito ay isang estratehiya. Tinuturing ng intelihensya ng Ukraine na mahina ang infrastruktura sa depensa ng Rusya. Maaaring malaki ang hukbo, pero kung walang gasolina, kuryente at tulay, isa lang itong halimaw na gutom. Bawat aberya sa supply chain ay direktang apektado ang labanan. Kapag di makagalaw ang Kerch convoy, kaunti ang balasada sa Avdiivka. Ang nasunog na refinery ay nangangahulugan ng mas mataas na gastos sa gasolina para sa mga tangke. Nang tisyam na po, malinaw at pamilyar ang mensahe. Walang lugar na hindi maabot, kahit ang dating bayan ng Char. Para kay Putin, higit pa ito sa lohistika, isa itong dagok sa kanyang ego at sa kanyang ekonomiya. Bilyon-bilyon ang ginagastos sa pagkukumpuni, lumiit ang export, at mas mahal ang gasolina para sa karaniwang Ruso. Hindi lang nito pinapabagal ang mga tren, pinapabagal din nito ang buong digmaan. Kapag patuloy na pinipisil ng Ukraine ang mga mahalagang punto, hihinto ang makinarya ng digmaan ng Russia bago pa ang kanila. Mukhang nagbubunga ang pagtaya nila, pagsabog kada pagkakataon. Pero hindi lang ito tungkol sa sirang riles o nahak na sistema. Mas malalim ang epekto ng ganitong kaguluhan. Yumanig sa tiwala na nagbubuklod sa Russia. Ang mga pag-atake sa riles ng tren na ito ay higit pa sa mga pagsabog lang. Sila ay mga sintomas ng mas malaking sakit. Ipinapakita nila na lumiit na ang security bubble ng Estado. Sa loob ng maraming taon, ipinakita ng Kremlin ang imahe ng ganap na kontrol, na kayang durugin ang anumang pagtutol bago pa man ito mabuo. Ngayon, kahit sa hilaga at industrial na lungsod ng Russia, unti-unti nang nawawala ang kontrol. Makikita mo ito sa tono ng sagot ng gobyerno. Wala na ang dating kalmado at kumpiyansa. Ang natitira na lang ay pagtanggi na may halong pagkataranta. Kaya naman iba ang dating ng pagsabog sa St. Petersburg. Hindi lang ito simpleng paninira. Patunay ito na lumalawak na ang digmaan ng Russia lagpas sa Ukraine. Dumadanak na ng dugo sa bansa. Bawat atake sa riles ay sumasalamin sa kabiguan ng Kremlin. Maari mong ayusin ang riles, pero hindi ang takot. Ngayon, mas mabilis kumalat ang takot kaysa sa dating laging on-time na tren. Pagkatapos ng huling pag-atake, hindi na mananahimik ang Moscow matapos ang ganitong pagsabog. Naglalagay na ang Kremlin ng mas maraming kamera, mas maraming nagrorondang pulis, at mas maraming impormante para bantayan ang bawat pulgada ng reels. Pero heto ang problema. Parang nagbabantay ka ng buhawi kapag binabantayan mo ang libo-libong milya ng reels. Maaaring maglagay sila ng bagong sensor o artificial intelligence para bantayan ang signal. Pero nauuna ang mga saboteur. Pinaghahalo nila ang low-tech na bomba at high-tech na pag-hack. Bilyon-bilyon ang gastos ng Rusya sa pagpapatibay ng riles, ngunit bawat ruble dito ay nababawas para sa frontline. Patibong ito at si Moscow ay diretsyong nahulog dito, lalo nang nagiging praning ang Kremlin at posibleng mas humigpit pa sila dahil sa ganitong insidente. Mas maraming aresto, mas mahigpit na batas, at posibleng pilitin ang riles workers mag-ulat ng kahina-hinalang tingin. Resipe ng mas matinding pagtutol. May mga usap sa X, dating Twitter, tungkol sa pagkainis ng mga lokal sa higpit ng security sweep. Kung magsimulang manghuli ang FSB ng mga inosenteng manggagawa o higpitan pa ang conscription para magbantay ng mga infrastruktura,
Baka mas marami pa silang magalit kaysa sa inaasahan nila. At nariyan pa rin ang laro ng utak. Pinaigting ng FSB ang sting operation. Pero mahirap mahuli ang saboteur kapag desentralisado at nakikihalo sa karamihan. Maaaring asahan ng Rusya ang digital na pagmamanman, gaya ng pagsubaybay sa telepono o pag-hack ng Telegram group. Pero riskong ma-alienate ang tech-savvy na mamamayan na marunong umiwas sa state censors. Bawat kontrahakbang ay may kapalit. Habang humihigpit ang mga patakaran ng Moscow, lalong lumalakas ang paglaban na gusto nitong pigilan. Hindi lang riles ng tren ang nasira sa pagsabog sa St. Petersburg. Baka nagsimula rin ito ng mas mahirap na siklo pigilan. Ang pagmamadali sa paghigpit ng seguridad ay hindi lang nagpapahirap sa seguridad ng Russia, kundi binabago na rin ang digmaan. Malaki ang estratehikong epekto nito. Hindi lang isang ruta ang nablock sa St. Petersburg. Ipinakita rin nito ang kahinaan ng mobilidad ng Russia. Kung kayang pahinain ang mga linya ng supply mula sa loob, wala nang halaga ang kahit gaano kalaking pagpapalakas ng militar sa ibang bansa. Sa modernong digmaan, panalo ang may matatag na lohistika, hindi ang maraming nagpapaputok ng bala. Sa aspetong yan, mabilis na natatalo ang Rusya. Ang totoong tanong ngayon ay hindi kung paano patuloy na nasasabugan ang mga riles, kundi kung sino ang may gawa nito. At ang sagot, sa kasamaang palad, ay hindi simple. Ngayon, malinaw na Ukraine ang nasa taas ng listahan. Matagal nang nagsasagawa ng lihim na operasyon sa Rusya, ang mga intelihensya ng Ukraine, tulad ng Main Directorate of Intelligence at Security Service of Ukraine, hindi na lang base militar ang target nila ngayon. Kasama na sa bagong estratehiya ang supply line, depot at mahalagang infrastruktura. Layunin ay saktan ang Russia ng hindi nagpapadala ng sundalo. Mas mura, hindi halata, at mas epektibo ang pagsabotahe ng riles kaysa pambobomba ng base. Matagal nang binabanggit ng mga opisyal ng intelihensiya ng kanluran ang pagbabagong ito. At ang linya ng St. Petersburg ay isang klasikong halimbawa. Tinatamaan nito ang lohistika, tumatama malapit sa isang simbolikong lugar, at nagpapadala ng malinaw na mensahe nang hindi nagpapaputok ng kahit isang karaniwang bala. Hindi lang ito sa Ukraine. Sa loob ng Russia, lumalakas at hindi sentralisado ang paglaban. Mga karaniwang taong tutol sa digmaan, bumubuo ng maliliit, mabilis at di kilalang mga network. May ilang kumikilos na hiwalay sa Kyiv, pero pareho ang layunin. Guluhin ang makinarya ng digmaan ng Russia. Sila ay mga partisan sa lahat ng kahulugan ng salita. At naging nakakagulat ang kanilang pagiging epektibo. Simple lang ang mga gamit na ginagamit nila, gawang bahay na pampasabog, panggulo sa riles, at simpleng cyber interference, walang high-tech o pasiklab, pero epektibo at nakakamatay. Tahimik silang kumikilos at madalas hindi napapansin. Kaya mas mahirap silang mahuli kaysa karaniwang hukbo. Alam ito ng Kremlin at kinatatakutan nila iyon. Sa katunayan, pilit nilang hindi ito kinikilala. Ang mga pampublikong pahayag ng Russia ay yung karaniwan at inaasahan na. Madalas isisi ng Moscow sa mga dayuhang ahente, teroristang Ukrainian, at minsan sa mga imahinaryong saboteur. Laging nag-iiba ang mensahe dahil walang kwentong kayang ipaliwanag lahat. Kahit sa likod ng mga eksena, sinusubukan ng FSB subaybayan ang mga network na ito. Pero kalat, mabilis magbago, at madalas di napapansin hanggang may sumabog. Lalong lumala ang sitwasyon sa Moscow dahil sa social media. Naglalabas ang mga lokal ng video ng sirang riles, nadiskaril na tren, at nasunog na kargamento bago masensor ng estado. Bawat video ay isang kahihiyan. Ang matagumpay na pag-atake ay patunay na di kayang kontrolin ng Kremlin ang lahat. Ang malawakang pagkalat ng mga video ng pagsabog sa St. Petersburg ay nagpapakita ng problema. Nakikita ng mga tao ang pinsala at kaguluhan. At ito ay nagpapahina ng tiwala sa kakayahan ng gobyerno na siguraduhin ang seguridad ng sarili nitong teritoryo. Hindi lang infrastruktura ang apektado, pati moral ng mga tao sa Rusya ay nililindol nito. Nagtatanong ang mga sundalo sa supply. Nag-aalala ang mga commander sa pagdating ng tropa. At nawawalan ng tiwala ang mga sibilyan sa pangako ng estado. Ipinapakita ng mga pag-atake na bagamat kontrolado ng Rusya ang labanan sa ibang bansa, nawawala naman ang kontrol nito sa sariling bayan. Kaya mahalaga malaman kung sino ang nasa likod ng mga insidenteng ito. Kaya ng mga ahensya ng Ukranya. Ngunit ang panloob na paglaban ay nagdadagdag ng bagong aspeto. Ang mga naglalagay ng pampasabog sa Pskov o malapit sa Novgorod ay hindi sumusunod sa utos o pamumuno. Sila ay nag-i-improvise, nag-i-innovate, at kumikilos ayon sa sarili nilang instinct. Dahil dito, mas mahirap silang hulaan, pigilan, at mas delikado sa katagalan. Bawat security inspection ay may riskong ma-alienate ang mga taong dating tahimik.
Ang bawat aresto ay nagpapakita ng kahinaan at paranoia ng rehimen. Sa huli, ang pagkaantala sa tren sa St. Petersburg ay hindi lang kung sino ang nagpaputok, kundi kung ano ang ibig sabihin nito. Isang sistemang nasa ilalim ng matinding pressure, isang gobyernong nahihirapang panatilihin ang kontrol, at isang populasyon na tahimik na sinusubok ang hangganan ng awtoridad. Bagamat mabilis ang pagsabog, bahagi ito ng mas malaking kwento. Isang kwentong patuloy pang nangyayari at hindi kayang ganap na kontrolin ng Moscow. At naroon din ang tanong tungkol kay Putin mismo. Hindi bulag ang mga security services at mga mataas na opisyal ng militar. Ang pagsabog sa sariling bayan habang nagbabantay ay hindi lang paglabag, kundi sugat sa alamat ng kontrol. Masakit iyon, hindi lang sa pinsala kundi pati sa ibig nitong sabihin. Ang sistemang ginawa para protektahan ang makapangyarihan ay nagkakamali na. May mga tanong nang lumalabas. Natutulog ba ang FSB impormante? Sobrang abala na ba ang mga komander kaya hindi na nila kayang siguraduhin ang seguridad sa sarili nilang teritoryo? Kung kaya ng saboteur umatake malapit sa St. Petersburg, ano pa ang nakakalusot? Hindi lang ito mga pagkabigong taktikal, kundi pati na rin sa reputasyon. Sa rehimen ng takot at kontrol, mahalaga ang reputasyon na parang pera. Walang nagsasabing alanganin na si Putin, pero dumarami ang bulong-bulungan. Kapag hindi napigilan ng sariling security team ang bomba sa tren, tanong na hindi lang kung sino ang may gawa, kundi sino rin ang nagbabantay. Habang nagpapatuloy ang ganitong pattern, mas malamang na simulan ng itanong ng malakas ng mga nasa Kremlin ang tahimik na tanong. Nawala na ba ang tapang ng amo? Sa pandaigdigang entablado, habang nagmamadali ang Russia na ayusin ang kanilang nasirang riles, maingat na nanonood ang buong mundo. Ang nangyayari malapit sa St. Petersburg, nagpapakita kung paano naglalaban ang kapangyarihan at kahinaan sa makabagong mundo. Ang mga digmaan ngayon ay hindi na nananatiling limitado. Isang pagsabog lang ay maaring umaling-aungaw sa iba't ibang kontinente, sa mga pamilihan, at direkta sa mga silid digmaan. Para sa NATO at bansang Baltiko, ang pagsabog na ito ay hindi lang balita kundi babala. 2 taon nang naghahanda ang Estonia, Latvia, at Lithuania sa lahat ng banta, mula cyber attack, drone attack, hanggang dagsa ng refugee. Pero ang pagsabotahe na ganito kalapit sa St. Petersburg ay nagbabago ng sitwasyon. Ipinapakita nitong hirap ang panloob na seguridad ng Russia at maaaring mabilis kumalat palabas ang kaguluhan sa kanilang teritoryo. Nagsisimula ng magsagawa ng simulation at magtanong ng mga bagong tanong ang military planners sa Tallinn at Warsaw kung di kayang protektahan ng Moscow ang sariling transport network. Paano kung mangyari ito malapit sa hangganan? Sa rehiyong puno ng di pagkakatiwalaan, kahit sirang riles ay maaring ituring na kilos ng digmaan. Para sa intelligence team ng NATO, bahagi na ng mas malawak na pattern ang mga pag-atake sa riles. Sinusubaybayan nila ang bawat pagsabog gamit ang satellite images, intercepted radio, at heat signature mula sa nasusunog na bagon. Ang nakikita nila ay hindi lang simpleng paninira. Ito ay palatandaan ng pagkapagod sa kaibuturan ng makinarya ng digmaan ng Rusya. Sa makabagong labanan, mahalaga ang lohistika. Karaniwang nananalo ang may mabilis at ligtas na supply, at ang pangunahing daluyan ng Rusya, ang kanilang sistema ng tren, ay lalong nagiging alanganin araw-araw. Ang bawat pagkaantala sa St. Petersburg ay nagpapahiwatig sa mga general ng NATO na may limitasyon ang kapangyarihan ng Rusya. Agad na ipapadala ang mensahe mula militar papunta sa mga parlamento at institusyong pinansyal sa kanluran. Habang lumilinaw ang mga limitasyon, lalong lumalakas ang loob ng NATO na dagdagan ang presyon at pondo para sa Ukraine. Bawat nasunog na bagon at naantalang tren ay di lang tagumpay ng mga saboteur, kundi patunay din ng paghina ng Kremlin. Sa Washington, Brussels, at London, ang pagbabagong pananaw ay may totoong epekto. Ang dating mahaba at mabigat na digmaan ay nagmumukhang kayang mapanalo. Ang mga leader ng kanluran, na dati ay maingat sa posibleng paglala ng sitwasyon, ay mas handa na ngayong magpadala ng mga makabagong armas at pinansyal na tulong. Dati, nag-aalala ang mga mamumuhunan at gumagawa ng patakaran sa galit ng Rusya. Pero ngayon nakikita nilang pwedeng mapabilis ang pagtatapos ng digmaan sa pagtulong sa Ukraine lumaban. Mula pagpigil, naging pagpapabilis ang estratehiya para mapanatili ang presyon. Palalalain ang bitak para hindi na mapanindigan ng Rusya ang kanilang posisyon. Sa mga NATO strategies, ang trend map ng Rusya ay parang heart monitor ngayon. Bawat bagong pagsabog ay isa pang pintig na nagpapakita na humihina na ang sistema. Sa mga tahimik na pagpupulong mula Brussels hanggang Washington, mas susing pinag-aaralan ang pattern na iyon. May ilan na nagsisimulang maniwala na hindi kailangang tumigil at magpatuloy sa pagkakabalaho ang digmaang ito. Maaari talaga itong tapusin. Tahimik na pinagmamasdan ng China ang mga kaganapan ng may pag-aalala.
Para sa Beijing, mahalaga ang mga riles ng tren ng Russia bilang koneksyon ng kalakalan ng China at Europa sa Hilagang Belt and Road Project. Hindi lang sa paglipat ng sundalo, bawat pagkaligaw ng tren at bawat na-hack na signal system ay nagbabanta sa rutang iyon. Kapag may pagsabog malapit sa Pskov at nahinto ang padala, apektado ang mga kumpanyang Chino sa lohistika. Dahil dito, inilipat ng Beijing ang ilang kargamento sa mas ligtas na ruta gaya ng Caspian Corridor sa Kazakhstan or Middle Corridor sa Turkey. Binabago ng kawalang tatag ng Rusya ang mapa ng kalakalan sa Eurasia na hindi pabor sa kanila. Ramdam din ng Europa ang epekto sa ekonomiya. Kahit may parusa, tuloy ang export ng langis, karbon at butil ng Rusya sa tren. Kapag tumigil ang isa sa mga linyang iyon, tumataas ang insurance, bumabagal ang padala at nag-iiba ang presyo ng kalakal. Bawat technical na insidente malapit sa St. Petersburg or Novgorod ay nakakaapekto sa merkado ng gasolina at butil. Sa isang ekonomiyang pandaigdig na puno na ng tensyon, ang ganitong uri ng kawalang katiyakan ay tumatama sa lahat. Mula sa energy trader sa Amsterdam hanggang sa gumagawa ng harina sa Cairo, ang dating pagkatalo sa militar ay panganib na ngayon sa ekonomiya. Pati malalayong bansa sa Europa ay nakikibahagi. Nakikita na ngayon ng mga bansa sa Afrika, Asia at Latin America na umaasa sa butil at pataba mula Rusya kung gaano kahina ang mga supply chain. Isang pagsabog sa hilagang Rusya ay maaaring magpataas ng presyo ng pagkain sa malalayong lugar. Paalala ito na sa panahon ngayon, walang digmaan na nananatiling lokal lang. Maaaring makaapekto ang pagsabog sa riles malapit sa St. Petersburg hanggang sa mga supermarket sa Sao Paulo o Lagos. Pero bukod sa ekonomiya, imahe rin ito. Matagal nang ipinagmamalaki ng Rusya ang husay nito sa lohistika. Kayang maglipat ng hukbo, magtayo ng pipeline, at mag-operate sa malalayong distansya. Ngayon, unti-unting nasisira ang imaheng ng ganap na kontrol dahil sa mga video ng nadiskaril na tren at nasusunog na kargamento. At sa geopolitika, kasing halaga ng realidad ang perception. Kapag mahina ang Rusya sa loob, humihina rin ang impluwensya nito sa labas. Nagiging maingat ang kaalyado at tumatapang ang mga karibal. Sa Washington at Brussels, tingin ng mga analis na ang sunod-sunod na sabotahe ay mahalagang pagbabago at hindi lang abala. Simple ang kanilang pananaw. Kung mahina ang riles ng tren ng Rusya, limitado rin ang kakayahan nitong ipagpatuloy ang digmaan. Kaya tinatawag itong digmaan sa lohistika. Hindi ito nilalabanan sa trinsera, kundi sa mga supply na tumutustos sa labanan. Sa bagong uri ng labanan, pantay halaga ang mga saboteur, hacker at sundalo. Kahit ang mga neutral na bansa tulad ng India at Turkey ay tahimik na nagkakalkula muli. Pareho silang naglalakad sa gitna ng Moscow at ng kanluran. Ngunit kung patuloy na nasisira ang sistema ng transportasyon ng Rusya, mapapaisip ang iba sa pagiging maaasahan nito bilang isang katuwang nakasalalay sa katatagan, ang kalakalan, pamumuhunan at diplomatikong pangako. E sa ngayon, ang mga riles ng Rusya ay nagpapakita ng kwento na malayo sa katatagan. Habang sinisisi ng Moscow ang mga banyagang ahente at inaayos ang sirang network, may sarili ng konklusyon ang mundo. Ang tanong ay hindi kung sino ang nagpasabog, kundi kung ano ang nabunyag. Ang ekonomiya, reputasyon at lakas militar ng Rusya ay umaandar lahat sa parehong marupok na daan. Kapag pumalya ang mga daang iyon, hindi lang Rusya ang apektado. Nakakaapekto ito sa pamilihan, alyansa at pandaigdigang kalkulasyon. Nasira ang rails ng St. Petersburg at nagpadala ito ng malakas na mensaheng narinig ng buong mundo. Sa huli, hindi lang ito insidente sa riles kundi nagpapakita rin ng mas malalim na realidad ng modernong Rusya. Ipinapakita nito na ang kapangyarihan sa labas ay nakasalalay sa katatagan sa sariling bayan. Pinatutunayan nito na ang infrastruktura ay isang larangan ng labanan na kasing halaga ng mga harapang linya. Nag-iiwan ito ng malinaw na tanong. Kung hindi makatakbo ang mga tren, paano magpapatuloy ang imperyo? Malamang napansin mo na rin ito. Pero tuwing sinusubukan naming ipakita sa iyo kung ano talaga ang nangyayari sa harapang linya ng digmaan na ito, dinidemonetize ng YouTube ang video o kaya naman ay tuluyang binablock ito. May mga video kaming tinanggal dahil lang sa pagpapakita ng katotohanan. Hindi ito propaganda o peke. Beripikadong footage ito na sinuri kasama ang mga tunay na veterano. Samantala, ang parehong mainstream media na kunwari nagmamalasakit sa transparency ay ayaw man lang ipakita sa inyo kung ano talaga ang ginagawa ng mga missile ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine. Ginawa ko ang Business Basics bilang sariling plataporma na independyente sa YouTube at walang sensura. Ibinabahagi namin dito ang frontline videos, malalim na pagsusuri ng mga veterano, at ulat na di mo makikita sa mainstream news. Hindi mahalaga ang dami ng click or views. Mas mahalaga ang pagdodokumento ng katotohanan.
bago ito matabunan ng algorithm at politika. Ang dahilan kung bakit tumatakbo ang website na ito ay dahil sa inyo, mga tagahanga, manonood, at sa mga tunay na nagmamalasakit. Wala kaming mga sponsor, wala kaming mga korporasyon na sumusuporta sa amin. Suportan nyo lang ang meron kami. Kaya kung naniniwala ka sa independenteng pamamahayag, kung gusto mong makita ang totoong nangyayari, pumunta ka sa basicsinsider.com ngayon din. I-click ang link sa description or iscan ang QR code sa screen mo. Ang digmaan ay hindi lang laban, kundi para rin sa katotohanan.